Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Halos wala ng taong makikitang naglalakad sa makipot na kalsada ng kanilang baryo. Habang nakaupo si Aling Ruby sa harap ng kanilang munting bahay, paulit-ulit niyang sinusulyapan ng orasan na nakasabit sa dingding. Teka, alas 10 na. Bakit ngayon lang uuwi ang asawa ko? Bulong niya sa sarili. Hindi maalis ang kaba at inis sa kanyang dibdib. Ilang linggo na rin kasing may kumakalat na usap-usapan sa kanilang lugar na madalas umanong makitang may kasamang ibang babae ang kanyang asawang si Mang Donato. Mabait ang asawa kong si Donato. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili. Ngunit sa bawat chismis na kanyang naririnig, unti-unting kinakain ng pagdududa ang kanyang tiwala. Maya-maya pa'y narinig niya ang lagaslas ng yabag sa putikan. Agad siyang tumayo at pinuksan ang pinto. Napatda siya. Basang-basa sa ulan si Mang Donato. Ngunit hindi yon ang dahilan ng kanyang pagkabigla. Mahigpit nitong karga ang isang bagong silang na sanggol na nakabalot sa makapal na kumot. Donato, kaninong bata yan? Nanginginig ang boses ni Ruby. Hindi kaagad nakasagot ang lalaki. Maingat nitong isinilong ang sanggol bago tumingin sa kanyang asawa. Ruby, ipapaliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo? Halos mapasigaw siya. Sabihin mo sa akin ng totoo. Huminga ng malalim si Donato. May babaeng humingi ng tulong sa akin. Wala na siyang mapuntahan. Nakiusap siyang iligtas ko ang anak niya. Natawa si Ruby. Ngunit puno yun ng pait. Talaga ba? Ganun na lang kadali ang kwento mo? Ruby, totoo ang sinasabi ko. Huwag mo nga akong gawing tanga. Sigaw niya. Akala mo hindi ko naririnig ang chismis? Na may babae ka? Nagabi-gabi kang nawawala. Napayuko si Donato. Alam niyang wala siyang may papakitang ebidensya. Ang tanging meron siya ay ang pangakong binitawan niya sa babaeng nagtiwala sa kanya. May pinangako ako, mahina niyang sabi. Lalo mo lang pinapatunayan. Hindi na napigilan pa ni Ruby ang pagluha. Ilang taon tayong naghintay na magkaroon ng anak, tapos uwi ka na lang isang gabi na may dala kang sanggol at gusto mong paniwalaan kung hindi mo anak yan? Tahimik lamang si Donato. Sa isip niya'y bumalik ang mukha ng babaeng halos mawalan ng buhay habang nakikiusap. Ano man ang mangyari, ilayo mo muna ang anak ko pakiusap. Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Hindi niya maaaring sirain ang pangakong iyon. Hanggang hindi pa dumarating ang tamang panahon, hindi ko pwedeng sabihin ng lahat. Napailing si Ruby. Ibig sabihin, totoo nga. Maingat na inilapag ni Donato ang sanggol sa lumang duyan na matagal nang nakatabi sa kanilang bahay. Duyan na noon pa man ay inihanda na nila sa pangarap na magkaroon ng sariling anak. Tahimik na natutulog ang musmos. Walang kamalay-malay na siya ang magiging dahilan ng pagkawasak ng tiwala sa loob ng tahanang iyon. Lumapit si Ruby at pinagbasta ng bata. Napakaliit nito. Maputi ang balat at mahahaba ang pilikmata. Sandaling lumampot ang kanyang puso. Ngunit agad niyang naalala ang mga chismis. Ang mga gabing hindi umuwi ang asawa at ang katahimikang ipinambayad nito sa kanyang mga tanong. Muling tumikas ang kanyang damdamin. Mula ngayon, malamig niyang wika. Ikaw ang bahalang magpalaki sa batang yan. Ruby, hindi ko siya magiging anak. Napapikit si Donato habang pinipigil ang sariling pagluha. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang pangakong iniingatan niya o ang relasyong unti-unti nang nababasag dahil sa katahimikang iyon. Sa labas ng bahay ay patuloy na malakas ang ulan. Tila sumasabay sa unos na nagsisimula pa lamang sa kanilang buhay. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang inosenteng sanggol, lihim na isinumpa ni Ruby na hinding-hindi niya mamahalin ng batang sa kanyang paningin ay bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. 12 taon nang lumipas. Lumaki si Jessa na isang masayahing bata sa kabila ng hirap ng kanilang buhay.
Tuwing madaling araw pa lamang, ay gising na siya upang tumulong sa mga gawaing bahay. Nagwawali siya ng bakuran, nagigib ng tubig mula sa poso, at naghahanda ng almusal bago pa man pumasok sa paaralan. Nanay, ako na po ang maghugas ng pinagkainan. Nakangiting sabi niya kay Aling Ruby. Hindi man lamang siya nilingon ng ginang. Bilisan mo ha, huwag kang tatamad-tamad. Malamig nitong sagot. Opo, inay. Hindi na bago kay Jessa ang ganong pakikitungo. Mula nang magkaisip siya, ganoon na palagi ang kanyang ina. Hindi siya niyayakap, hindi siya hinaaplos, at hindi hinawakan ng kanyang buhok. Ni minsan, ay hindi niya narinig na sabihan siyang mahal siya nito. Kapag nagkakamali siya, agad siyang napapagalitan. Ngunit kapag may nagagawa siyang mabuti, tila wala lamang iyon kay Ruby. Si Mang Donato lamang ang laging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Anak, huwag mong dibdibin ang ugali ng nanay mo. Madalas nitong sabihin habang inaayos ang buhok ni Jessa. May mga sugat sa puso talaga na matagal maghilom. Bakit po parang galit na galit lagi si nanay sa akin? Minsang tanong ng dalagita. Napabuntong hininga si Donato. Hindi galit sa iyo ang nanay mo, anak. Ganun lang talaga siya. Pero bakit parang hindi niya po ako mahal? Hindi ka agad nakasagot ang lalaki. Sa halip ay niyakap na lamang niya ang anak. Darating ang araw, anak. Maiintindihan mo rin ang lahat. Tumango si Jessa, kahit hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa paaralan, nadaanan niya ang ilang kapitbahay na nagkikwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Ayun na ang anak ng kabit, mahinang sabi ng isa. Kawawa naman si Ruby, no? Siya pa ang nagpalaki sa bunga ng pagtataksil. Hindi alam ni Jessa kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anak daw ng kabit? Ulit ng isa pang babae. Kaya siguro hindi niya mahal. Hindi niya na hinintay pang marinig ang iba. Mabilis siyang tumakbo pa uwi habang umaagos ang kanyang mga luha. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niya si Mang Donato na nagkukumpuni ng sirang bangkito. Tatay? Hikbi niya. Nagulat ang lalaki at agad siyang nilapitan. Bakit? Anong nangyari sa'yo, anak? Tatay, totoo po bang anak ako ng kabit mo? Parang tumigil ang mundo ni Donato. Nanigas siya sa kinatatayuan. Sino naman nagsabi sa'yo? Narinig ko po sila. Napaiyak si Jessa. Kung hindi po ako tunay na anak ni nanay, sabihin niyo po sa akin. Napayuko si Donato. Gustuin man niyang sabihin ng buong katotohanan, alam niyang hindi pa yun ang tamang panahon. May mga lihim na kailangan pa niyang pangalagaan, alang-alang sa pangakong minsan niyang ginawa. Maikpit niyang niyakap ang anak. Isang bagay lang ang tatandaan mo, Jessa, anak, ha? Ano po yun? Mahal na mahal kita at wala kang kasalanan sa anumang nangyari noon. Pero, sino po ba talaga ako? Napapikit si Donato. Kapag dumating ang tamang panahon, anak, sasabihin ko ang lahat. Mula sa bintana ng kanilang bahay, ay tahimik na nakatingin si Aling Ruby. Narinig niya ang pag-uusap ng mag-ama, ngunit sa halip na maawa, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Para sa kanya, isa lamang ang ibig sabihin ng katahimikan ni Donato. May katotohanan itong itinatago, at habang yakap ni Jessa ang kanyang ama, palihim namang pinunasan ng bata ang mga luhang hindi maintindihan. Sa gabing iyon, bago siya matulog, baikpit niyang niyakap ang lumang kumot na ibinalot sa kanya noong siya'y sanggol pa lamang. Ang tanging bagay na hindi niya alam na siyang magbubukas balang araw ng lihim patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ilang taon bago napunta si Jessa sa poder ni Mang Donato at Aling Ruby. Sa isang marangyang mansyon sa Kabayanan, lumaki si Criselda, ang nag-iisang anak ni Don Filimon, isang kilalang negosyante at may-ari ng malalawak na lupain. Lahat ng kanyang kagustuhan ay naibibigay ng ama, maliban sa isang bagay, ang kalayaang pumili ng taong mamahalin. Mahigpit si Don Filimon. Pangarap niyang maikasal ang anak sa lalaking mula rin sa isang mayamang pamilya upang mapanatili ang kanilang pangalan at yaman.
Ngunit nahulog ang puso ni Criselda sa isang simpleng binata. Nangako itong pakakasalan siya at bubuo sila ng sariling pamilya. Ang buong akala ng dalaga ay totoo ang bawat salitang binitawan nito. Hanggang sa malaman niyang siya ay nagdadalang tao na. Nang sabihin niya iyon sa lalaki, bigla itong naglaho na parang bula. Halos gumuho ang mundo ni Criselda. Sa takot na mapagalitan at mapahiya ang kanyang ama, pinili niyang umalis ng bahay. Nag-iwan lamang siya ng maikling sulat kay Don Filimon. Patawad po, Itay. Kailangan ko pong harapin ang pagkakamali ko ng mag-isa. Hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi, habang malakas ang ulan, nagsimula ang pananakit ng tiyan ni Criselda. Wala siyang kasama at halos hindi na siya makalakad pa. Pilit siyang humingi ng tulong sa mga taong nadaraanan, ngunit walang gustong huminto. Hanggang sa isang lumang tricycle ang tumigil sa kanyang harapan. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng driver. At ang driver na to ay si Mang Donato. Nagmamakaawa ko. Umiyak na sabi ni Criselda. Tulungan niyo po ako. Manganganak na ako. Hindi na nagdalawang isip pa si Donato. Agad niya itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang ilang oras, isang malusog na sanggol na babae ang isinilang. Ngunit matapos ang panganganak, ay biglang bumagsak ang kondisyon ni Criselda. Kinakailangan niyang ilipat sa mas malaking ospital. Bago siya mawalan ng malay, tinawag niya si Donato. Sir, pakiusap po. Lumapit ang lalaki. Huwag mo pong pababayaan ang anak ko. Napahinto si Mang Donato. Huwag ka munang magsalita. Magiging okay din ang lahat. Umiling si Criselda. May mga taong gustong gamitin ang anak ko para samahan ng pamilya namin. Hindi pa siya ligtas sa ngayon. Mula sa kanyang leg ay hinubad niya ang isang mamahaling kwintas na may nakaukit na letrang J. Ito po, ibigay mo sa kanya kapag malaki na siya. Iniabot rin niya ang isang maliit na sobre. Nandito ang kanyang tunay na pangalan at ang sulat ko. Teka lang, ako na ang tatawag sa pamilya mo. Mahina siyang umiling. Wag, hindi pa panahon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mang Donato. Ipangako mo sa akin na aalagaan mo muna siya hanggang sa maging ligtas siya. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon, tumango si Donato. Ipinapangako ko. Napangiti ng bahagya si Criselda bago siya nawalan ng malay. Kinabukasan, bumalik si Donato sa ospital matapos maihatid ang sanggol sa nursery. Ngunit nagulat siya nang malamang wala na roon si Criselda. Ayon sa mga nurse, may dumating na ambulansya mula sa Maynila at inilipat ang pasyente sa ibang ospital dahil sa lumalalang kondisyon nito. Wala silang naibigay na detalye. Bitbit ang sanggol, ang kwintas, at ang liham, umuwi si Donato na puno ng pag-aalala. Alam niyang maraming tanong ang kanyang asawang si Ruby. Ngunit higit sa lahat, alam niyang kailangan niyang tuparin ang pangakong iniwan sa kanya ng isang ina na handang isakripisyo ang lahat para lamang mailigtas ang sariling anak. Hindi niya inakalang ang gabing iyon ang magiging simula ng maraming taon ng kanilang pagdurusa. Maling akala at sakripisyong hahantong sa isang katotohanang magpapabago sa buhay nilang lahat. Mabilis na lumipas ang mga taon. 21 taong gulang na si Jessa. Isa na siyang magandang dalaga na kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang kasipagan at kababaang loob. Sa umaga ay nagtatrabaho siya sa isang maliit na panaderya at sa gabi naman ay nagtitinda ng mga kakanin upang makatulong sa gastusin sa bahay. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Aling Ruby. Jessa, bakit ngayon ka lang dumating? Bungad nito isang gabi. Nay, dumaan lang po ako sa butika. Bumili po ako ng gamot ni tatay. Kung talagang may malasakit ka, dapat mas maaga kang umuwi. Tahimik na lamang na yumuko si Jessa. Sanay na siyang lunukin ng masasakit na salita ng babaeng itinuring niyang ina. Mula sa silid, ay narinig niya ang malakas na pag-ubo ni Mang Donato.
Matagal na itong may iniindang sakit sa baga. Dahil sa katandaan at ilang dekadang pagtatrabaho sa ilalim ng init at ulan bilang tricycle driver. Unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Lumapit si Jessa at inalalaan siyang makaupo. Tay, inumin niyo po muna itong gamot. Ngumiti ng mahina si Donato. Salamat anak. Habang nakatingin sa dalaga, tila lalo siyang nabibigatan. Alam niyang hindi na siya magtatagal. At kasama niyang mababaon sa hukay ang katotohanang matagal na niyang ikinubli. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ruby at Jessa, tahimik na binuksan ni Donato ang lumang paul sa ilalim ng kanilang kama. Naroon pa rin ang maliit na kahong-kahoy. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Naroon ang kwintas na may letrang J, ang lumang sobre at ang birth certificate ni Jessa at ang sulat ni Griselda. Napaluha siya. Pasensya ka na, Griselda. Mahina niyang bulong. Ginawa ko ang lahat para mapangalagahan ang anak mo. Kinabukasan, biglang inatake sa paghinga si Donato. Mabilis siyang isinugod ni Jessa sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa emergency room, bahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ama. Tay, lumaban ka lang ha? Mahina itong ngumiti. Jessa. Tay. May kahon. May kahon sa ilalim ng kama. Napakunot noo ang dalaga. Naroon ang sagot sa lahat ng tanong mo. Hindi na napigilan pa ni Donato ang pagluha. Patawarin mo ko anak kung itinago ko ang katotohanan. Tay, wag po kayong magsalita. Hindi kita tunay na anak, Jessa. Napahagulgol si Jessa. Wala pong mababago roon. At wala akong kabit. Napatigil si Aling Ruby na noon ay kakarating lamang sa ospital. Parang kidlat na tumama sa kanya ang mga salitang narinig. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Napatingin siya sa asawa habang unti-unti nitong ipinipikit ang mga mata. Isang mahabang tunog mula sa monitor ang tuluyang nagpahiwatig na wala na si Mang Donato. Tatay! Umiiyak na sigaw ni Jessa. Samantala si Ruby ay nanatiling nakatayo. Tulala, paulit-ulit na umuukil sa kanyang isipan ang huling sinabi ng asawa. Wala akong kabit. Pagkatapos ng libing, naalala ni Jessa ang bili ng ama. Kinuha niya ang lumang kahong-kahoy sa ilalim ng kama. Kasunod niya si Ruby, na tahimik lamang na nakatingin. Nang buksan ni Jessa ang kahon, isa-isang lumitaw ang mga lihim na matagal nang itinago ni Donato. Ang kwintas, ang birth certificate, at ang liham na isinulat ng isang inang nagngangalang Griselda. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, dahan-dahang binuksan ni Jessa ang lumang sobre. Hindi niya alam na ang mga salitang mababasa niya roon ay tuluyang babago sa kanyang pagkatao at gigiba sa maling paniniwalang 21 taon na iningatan ni Aling Ruby sa kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay ni Jessa habang binubuklat ang lumang liham na naiwan ni Griselda. Halatang niluma na ito ng panahon, ngunit malinaw pa rin ang bawat salitang nakasulat. Kung mapapasa mo man ang liham na ito, ibig sabihin dumating na ang panahong maaari mo nang malaman ang katotohanan. Hindi na napigilan pa ni Jessa ang mapaluha. Anak, patawad kung hindi kita nayakap habang lumalaki ka. Hindi dahil sa ayaw kitang mahalin. Kung hindi dahil yun lamang ang paraan na alam ko na makapagliligtas sa'yo. Napatakip ng bibig si Aling Ruby habang tahimik na nakikinig. Ang pangalan ko ay Griselda. Anak ako ni Don Filimon. Kung may pagkakataon, hanapin mo ang iyong lolo. Sabihin mong hindi kita kailanman tinalikuran. Kasama ng liham ang birth certificate ni Jessa at isang lumang larawan ni Griselda habang buntis. Hindi napigilan na Ruby ang kanyang pagluha. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 2 dekada, tuluyan ng gumuho ang kanyang matigas na puso. Lahat ng ginawa ko, nanginginig niyang sabi. Lahat ng pananakit ko sa'yo ay mali pala. Tahimik lamang si Jessa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nawala ang lalaking itinuring niyang ama at kasabay niyon ay natuklasan niyang mali pala ang buong kwento ng kanyang buhay.
Makalipas ang ilang araw, nagpasya siyang hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Sa tulong ng address na nakasaad sa mga dokumento, nagtungo siya sa malaking mansyon ng pamilya ni Don Filimon. Pagkapasok pa lamang niya sa bakuran, ay sinalubong na siya ng mga gwardiya. "Sino ka? Anong kailangan mo rito?" Nais ko lang pong makausap si Don Filimon. "Ano naman ang dahilan?" Tahimik na inilabas ni Jessa ang kwintas na may letrang J. Napatingin ng matandang katiwala na noon ay palabas na ng bahay. Namutla ito. Sandali, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Ipinagkatiwala po ito sa akin ng taong nagsilang sa akin. Agad siyang pinapasok. Sa loob ng mansyon ay nadatnan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Pagaman halata na ang katandaan nito, nanatili pa rin ang dignidad sa kanyang anyo. Siya si Don Filimon. "Anong may paglilingkod ko sa'yo, Iha?" Mahinahon nitong tanong. Hindi kaagad nakapagsalita si Jessa. Sa halip ay iniabot niya ang kwintas at ang liham. Nang makita ni Don Filimon ang kwintas, bigla siyang napatayo sa tulong ng kanyang tungkod. "Ang kwintas na ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang ipinagawa ko noon para sa magiging apo ko." Mabilis niyang binasa ang liham. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. "Griselda." Halos pabulong niyang banggit. Matagal niya palang hinanap ang kanyang anak. Hindi niya alam na buhay pa ang kanyang apo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jessa. "Ako ang lolo mo." Tuluyan ang bumagsak ang luha ng dalaga. Hindi niya napigilan ang sariling yakapin ng matanda. Maigpit siyang niyakap ni Don Filimon na tila ayaw na siyang pakawalan. "Patawarin mo ako." Umiyak nitong sabi. "Kung hindi sana ako naging mahigpit na ama, hindi sana nangyari ang lahat ng ito." Habang magkayakap ang maglolo, isang matandang kasambahay ang lumapit. Don Filimon, may balita po ako. Napalingon silang dalawa. May impormasyon na po tayo patungkol kay Ma'am Griselda. Nanlaki ang mga mata ni Don Filimon. "Anong sabi?" Natagpuan na po siya. Napatigil si Jessa. Buhay ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ang babaeng 21 taon niyang hindi nakilala. Hindi mapakali si Jessa habang sakay ng sasakyan ni Don Filimon. Magkahalong kaba, pananapik at takot ang bumabalot sa kanyang dibdib. "Sigurado ba kayong siya talaga?" Mahina niyang tanong. Tumango ang matanda. Matagal ko na siyang hinahanap. Ilang taon akong hindi nawala ng pag-asa ayon sa impormasyong natanggap natin. Matapos siyang ilipat sa ospital noong gabing isinilang ang bata, nagkaroon siya ng maluwang komplikasyon. Nakaligtas siya ngunit nawala ang kanyang alaala. Napaluwa si Jessa. Ibig sabihin, hindi niya ako iniwan? "Marahil hindi, apo," sagot ni Don Filimon. "Hindi ka kailanman tinalikuran ng mama mo. Maaring ganun yun." Ilang sandali pa'y huminto ang sasakyan sa isang tahimik na rehabilitation center sa lalawigan. Sa loob ng hardin ay may isang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno. Tahimik itong nagbabasa ng libro habang nakatingin sa malayo. "Griselda!" Mahinang tawag ni Don Filimon. Dahan-dahang napalingon ang babae. Nang makita ang matanda, agad itong naluha. Papa? Nagyakapan ang mag-ama matapos ang mahigit 2 dekadang pagkakawalay. Maya-maya ay napansin ni Griselda ang dalagang nakatayo sa likuran ni Don Filimon. Sino siya, Papa? Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Sa halip ay nilabas niya ang lumang kwintas na may letrang J at iniabot iyon kay Griselda. Nang mahawakan niya ang kwintas, biglang bumalik sa kanyang isipan ang ala-alang matagal nang nawala. Ang gabing malakas ang ulan, ang panganganak, ang mukha ni Mang Donato at ang munting sanggol na mahigpit niyang hinalikan bago mawala ng malay. Napahagulgol siya. Anak ko? Ikaw ba yan, anak ko? Lumapit si Jessa habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ako po si Jessa. Hindi napigilan ni Griselda ang sarili. Agad niyang niyakap ang anak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Anak, patawad. Patawad kung hindi kita napalaki. Hindi kita iniwan.
Araw-araw kitang hinanap sa isip ko kahit hindi ko maalala kung sino ka. Mahigpit ding yumakap si Jessa. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Pareho silang napaluha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 21 taon, naramdaman ni Jessa ang yakap ng kanyang tunay na ina. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa kanilang lugar. Tahimik na nakaupo si Aling Ruby sa harap ng puntod ni Mang Donato. Nang makita si Jessa, agad siyang lumuhod. Jessa anak, hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin kang anak. Nagulat si Jessa. Lahat ng paghihirap mo, ako ang may kasalanan. Hinayaan kong manaig ang selos at galit. Hindi ko pinakinggan ang asawa ko. 21 taon kitang sinaktan dahil sa maling akala. Tuluyan ng napaiyak si Ruby. Araw-araw kong hinihiling sa Diyos na sana'y mapatawad mo ako. Lumapit si Jessa at marahang inalalahan siyang tumayo. Nay, Napatingin si Ruby sa kanya. ikaw pa rin po ang babaeng kumigising sa akin tuwing may lagnat ako. Ikaw ang nagluluto ng pagkain ko, naglalaban ng damit ko, at kahit hindi mo na ipakita ang pagmamahal na gusto ko, ikaw pa rin po ang tinawag kong nanay. Mas lalo pang umiyak si Ruby. Napatawad na po kita. Muli silang nagyakap. Mula sa hindi kalayuan, nakatanaw si Don Filemon at Griselda. Hindi nila pinigilan si Jessa. Nauunawaan nilang ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa iisang katotohanan, kung hindi ng mga taong naging bahagi ng buhay ng isa't isa. Sabay-sabay silang lumapit sa puntod ni Mang Donato. Tahimik silang nag-alay ng bulaklak. Sa kanilang mga puso, iisang pasasalamat. Sa isang simpleng lalaki na tumupad sa kanyang pangako, isinakripisyo ang sariling kaligayahan at piniling maging ama ng isang batang hindi niya kadugo. Dahil sa katapangan at kabutihan ni Mang Donato, muling nabuo ang isang pamilyang minsang winasak ng maling akala at pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugong dumadaloy sa ugat, kung hindi sa pusong marunong magsakripisyo, umunawa at magpatawad. 6 na buwan ang lumipas. Unti-unti nang nagbago ang buhay ni Jessa. Sa tulong ni Don Filemon, naipagpatuloy na niya ang kanyang pag-aaral sa kursong matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa kabila ng yaman na biglang napa sa kamay niya bilang isang apo, hindi nagbago ang kanyang pagkatao. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Tuwing Sabado, umuwi siya sa kanilang lumang bahay sa baryo. Doon niya dinadalaw si Aling Ruby, na ngayon ay mag-isa nang namumuhay. Hindi na ito ang dating babaeng puno ng galit. Sa bawat araw na lumilipas, pilit niyang pinabawi ang mga panahong hindi niya naibigay kay Jessa, ang pagmamahal na nararapat para rito. Isang umaga, habang nagluluto si Ruby ng paboritong ginataang bilo-bilo ni Jessa, biglang yumakap ang dalaga mula sa kanyang likuran. Nay, salamat po ha. Napangiti si Ruby habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Akala ko anak hindi mo na ako dadalawin. Bakit ko naman po gagawin yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Marahang hinawakan ni Jessa ang kamay ng matanda. Hindi ko mapabago ang nakaraan, Nay. Pero pwede nating pagandahin ang natitirang panahon. Napahagulgol si Ruby at maigpit niyang niyakap ang anak. Sa kabilang banda, tuluyan na ring nakabawi si Griselda. Bagaman hindi na maibabalik pa ang taong nawala sa kanila, araw-araw niyang sinisikap na bumawi sa anak na minsang nawalay sa kanya. Madalas silang magkasama ni Jessa sa pamamasyal, pagluluto at pagbisita sa mga lugar na hindi nila naranasang puntahan noon bilang mag-ina. At sa bawat pagkakataong iyon, hindi nakakalimutan ni Griselda ang isang taong naging dahilan kung bakit buhay at ligtas ang kanyang anak. Isang hapon, magkakasama sina Don Filemon, Griselda, Jessa at Aling Ruby sa puntod ni Mang Donato. Tahimik na ilinapag ni Jessa ang isang puting rosas. Kung wala po kayo, Tay, hindi ko po makikilala ang tunay kong pamilya. Lumapit si Ruby at marahang hinaplos ang lapida ng kanyang asawa. Donato, patawad. Huli ko nang naunawaan ang kabutihan mo. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Humakbang si Griselda at nagsindi ng kandila. Mang Donato, salamat sa pagtupad ng ipinangako mo.
Inilagaan mo ang anak ko na parang sarili mong anak. Tahimik silang nagdasal. Habang papalubog ang araw, tila ba sumasabay ang malamig na simoy ng hangin sa katahimikan ng paligid. Sa kanilang mga puso, alam nilang hindi man nabigyan ng pagkakataon si Mang Donato na makita ang muling pagkakabuo ng pamilya. Naging sapat ang alaala ng kanyang kabutihan upang manatili siyang buhay sa puso ng mga taong kanyang minahal. May mga sukat na iniiwan ng maling akala. May mga luha na dulot ng mga salitang hindi na mapapawi pa. Ngunit meron ding mga pusong marunong magsisi, pagpatawad at muling magmahal. Dahil sa huli, hindi ang dugo ang tunay na sukatan ng pagiging magulang, kung hindi ang taong handang magsakripisyo, tumupad sa kanyang pangako at magmahal ng walang hinihinging kapalit. At yon ang pamana ni Mang Donato. Isang pagmamahal na hindi kailanman maibabaon ng panahon. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi lahat ng nakikita o naririnig natin ay siyang buong katotohanan. Ang panghusga batay sa hinala at chismis ay maaaring magdulot ng sugat na aabuti ng maraming taon bago maghilom. Ipinapakita ng kwento ni Aling Ruby, Mang Donato at Jessa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat, kung hindi sa sakripisyo, malasakit at pagtupad ng mga pangakong ginagawa natin para sa kapakanan ng iba. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nabubura ang sakit ng nakaraan, ngunit ito ang unang hakbang upang muling mabuo ang isang pusong nasaktan at ang isang pamilyang nawasak ng maling akala. Sa huli, ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit hindi ito may tatago habang buhay. At kapag ito ay lumabas, maaari nitong baguhin ang buhay ng maraming tao, hindi lamang sa pagbubunyag ng lihim, kung hindi sa pagbibigay ng pagkakataong magsisi, magpatawad at muling magmahal. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.